Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman natin ngayon etong pwede bang maging state witness si Speaker Martin Romualdez? Yun. Sabi nga ni Martin ay, I'm here to help ICI. Diba? Basta itatawag lang daw siya. Kasi nga, yung invitation sa kanya kahapon na pinuntahan niya ron sa ICI ay, tinanong siya tungkol dun sa budget process. Diba? Ngayon, merong mga kumalat, sabi ni Carclea kagabi, ito daw ay, kanina, sabi niya, etong balitang ito na etong Department of Justice ay, kumbaga, tinuturing na maging state witness etong si Speaker Martin Romualdez ay isang fake news. Okay, isang DDS account yung unang-una na nag-post nito. Isa pa po kasing mali rito, si Boying Rimulya, hindi naman na to taga Department of Justice. 'Di ba? Taga-ombudsman na siya. 'Di ba? Meron nang nabanggit nung nakaraan na yan nga yung kumalat na merong high-ranking official na from Leyte. Wala namang ibang high-ranking official from Leyte. 'Di ba? Na gustong makapasok sa witness protection program. Yon, ito fake news. Pero sakyan natin kung sakali. Kasi tandaan nyo, si Speaker Martin Romualdez ay kabilang sa mga akusado. 'Di ba? Doon sa witness protection program, requirement pong pangunahin doon, may kinalaman. Ibig sabihin, akusado. Hindi po natin pag-uusapan sa ngayon dito kung napatunayan na ba. Okay? Taring si material kung pag-uusapan yan. Ngayon, sabi rito, si Attorney Claire, sabi niya, hindi pa po natin masasabi kung po pwede raw. Sabi niya, nakasalalay daw yan sa DOJ kung ituturing na state witness si Romualdez doon sa investigation sa flood control scandal. Sabi niya sa huli, lahat po yan ay depende sa lahat ng mangyayari. So hindi pa po natin masasabi kung siya ay po pwedeng maging state witness o hindi, sabi ni Attorney Claire. Okay? Tama naman, depende naman kasi yan sa testimonya niya at saka sa Department of Justice. Ang Justice Secretary ang magdidesisyon dito. Now, ito ho, mainit na balita. Sabi nung ICI, ayan o, he is not the least guilty. Hindi ho ba requirements yan sa batas na kinakailangan ay least guilty ka? Para ka hindi yung tag dito sa isang krimen kumbaga, hindi ikaw yung pinaka primary suspect. Hindi rin ikaw yung nasa gitna. Dapat kinakailangan yung involvement mo doon pwedeng matutuloy yung krimen kahit naman wala ka doon mangyayari yun. Hindi ka tinuturing na indispensable. 'Di ba? Doon sa krimen. Ngayon sabi rito ng ICI. Ayon kay ICI member at dating DPWH Secretary Babe Singson, hindi pa sapat ang impormasyong nakuha nila sa pagharap ni Romualdez sa komisyon kahapon. Anak ng konsumisyon. So, marami pa pala silang itatanong kay SMR. Kasi kung yung budget process lang, parang ang labo yata. Di ba? Para maging dahilan yon para ipasok na siya o ikonsidera na pang-witness protection. Di ba? Kaya sabi rito, muli anyang dadalo si Romualdez sa hearing ng ICI sa susunod na linggo. Sabi pa ni Singson, kailangan pa rin pag-aralan ng komisyon ang nasa 100 pages na affidavit na isinumiti sa kanila ng mambabatas. Yan, hindi rin na niya si Romualdez ang least guilty. Alam niyo kung sinong least guilty dito? Yung nagdi-deliver ng pera.
kung mapapatunayan niya talaga ng malinaw, di ba? Yun nga ho yung problema eh. Hindi ba may lumitaw na, may inilabas na si Marcoleta at si Mike Defensor na the star witness nila, si Gutesa. Oh, na kung saan siya ang nagko-connecta kay Speaker Martin diyan sa flood control anomaly. Na sila yung nagdi-deliver ng pera sa kanyang bahay, diyan sa Forbes Park at doon sa Aguado, sa bahay sa tapat ng Malacanang, sa Mario Joseph, isang restaurant, yung Kabel. Oh. Kaya lang, hindi po nagpakita eh. Hindi pumunta sa DOJ. Diba? Hindi, kung tutos, hindi naman issue rin na mali yung notary mo. Palpak yung notary. Diba? Hindi naman po kung tutusin issue yun eh. Ang importante roon, yung kanyang testimonya. O, di maglabas ng ba ng testimonya. I-type. Tapos inotaryo ng mga taga-Department of Justice. Di ba? Tapos yung issue doon sa kanyang notaryo, hayaan nyo na yun. Nandun na sa executive judge ng Manila yung issue na yun. Siya na yung bahala mag-determine doon. Di ba? Maraming pwedeng gawin para kay Gutesa na makuha yung kanyang testimonya na nagkukonekta kay Martin Romualdez. Pero ang tanong po, bakit hindi po nila pinatuloy si Gutesa sa Department of Justice? Oh, sa tingin niyo po kaya, witness for sale ba si Gutesa? Baka hindi for sale, witness for rent, for hire. Ano ho? Sa tingin niyo mga kapatid, bakit hindi po nila pinapunta, hindi nila hinatid, di ba? Eh samantalang sabi nga niya hindi ko kailangan ng ang proteksyon, kaya ko yung sarili ko. Oh. Di ba? Tanim witness? Hindi rin eh. Kasi kung tanim witness, pupunta yun doon. Magsasalita yun doon. Ang epekto, magiging katulad ng epekto sa kay De Lima, makukulong si Martin Romualdez. At saka si Congressman Yap. Tsaka yung si Saldico kung nandito sa Pilipinas. Pero pagkakataon nila yun eh. 'Di ba? Bakit hindi nila pinaharap? Baka lang yan eh. Baka lang yan. 'Di ba? Baka lang yan. Kasi doon sa DOJ, tatanungin yan. Di ba validate yan? Iko-cross-exam yan doon. Ngayon, kung talagang consistent siya sa kanyang testimony at pinaninindigan niya na ito yung aking nalalaman. Kahit paikot-ikutin niyo ko, ito yung nalalaman ko. Gagawa sila, walang choice ng DOJ kung hindi. May mga abogado ron, may mga computer doon. Gagawa sila ng statement niya. Panunumpaan niya, inonotaryo nila. Pero bakit hindi po pinatuloy si Gutesa doon? I don't think because of security reason. Ito po yung totoong dahilan. Gusto nyo malaman yung totoong dahilan kung ba't di pinapunta ron ng mga handler niya? Type 1, yung gustong malaman. Yung ayaw nyo, wala kayo. Gusto nyo malaman? Diba? Hindi ba kayo napapasel doon? Ba't hindi pinatuloy si Gutesa? Kahit na sabihin nating hearsay yan, pag pinanindigan niya yan sa DOJ has to accept the testimony. Kasi sa korte yan ngayon, dadaan. Diyan yan maliliglig. Ito po yung dahilan. Alam po nila na kapag tinanggap na yung testimonya ni Gutesa, si Martin Romualdez na kinokonekta niya, posible hong maging qualified na maging state witness. Di napaboran pa si Martin Romualdez. Bakit? Puntahan po natin ito mismong batas ng Witness Protection Program. Hindi ba tinalakay natin dati yung tungkol doon sa same law 6981 RA tungkol doon sa sa pagsasauli ng ng ill-gotten wealth, 'di ba? So sa ngayon naman, ito lang 'yun, section 2 lang 'yun. Ngayon naman, ito naman section 3 naman tayo. Admission into the program. Dito natin titignan, posible bang pumasok si Speaker Martin dito?
Tingnan nyo ha. Any person who has witnessed or has knowledge or information, so may kinalaman daw po o may nalalaman sa nangyari, and has testified or is testifying or about to testify before any judicial or quasi-judicial body or before any investigating authority may be admitted into the program. So yung daw mga may nalalaman na nag-testify na, magti-testify or pakatakda na nga magsalita sa korte or parang korte, quasi-judicial, parang korte katulad ng COMELEC, yung mga ganyan. Sabi rito, or before any investigating authority, yan, may be admitted into the program. Okay. Letter A, provided that the offense in which is his testimony will be used is a grave felony. Ibig sabihin, yung testimonya niya ni Martin ay gagamitin. No? Kumbaga, konektado dun sa napakalaking krimen. Ano yun? Korupsyon sa flood control. Hindi lang sa flood control, sa iba't ibang mga infrastructure ng gobyerno. Diba? So, ibig sabihin, kung ano yun, nalalaman niya na si ganito yung may kagagawan dyan, doon sa small committee, napagalaman ko, nag-insert sila ng mga ganito. Yan, atong anong katibayan, diba? I have the copies, ganito, ganyan, ganyan. Oh. So, ganun, yun po. Diba? And then, sabi rito, as defined under the revised penal code or its equivalent under special laws. So, again, yung testimonya ay gagamitin sa or konektado sa isang malaking krimen. Okay? Grave felony. Letter B, his testimony can be substantially corroborated in its material points. Ibig sabihin, merong ibang nag-aakusa na tumutugma rin sa kanyang koneksyon, sa kanyang testimonya. Oh. Diba? Eh, pasok na pasok dun eh. Yung kay Romualdez. Dahil sinasabi nila, may kinalaman si Martin Romualdez. Etong si Saldico, yung promotor. Si Martin Romualdez ay posibleng meron silang connivance. Di ba? Ito pa. Now, letters he or she, he or any member of his family within the second, ito hindi na to, iba na to. He's not a law enforcer. Okay, so A and B. Ngayon, puntahan natin dito sa susunod. Number 5, memorandum of agreement with the person to be protected. Ito na. Letter A, to testify before and provide information to all appropriate law enforcement, like the ICI, PNP, DOJ, NBI, no. And then to avoid the commission of the crime. Siyempre, alam nga namang iniimbestigahan ka na eh. Di ba? Gagawa ka pa ng kabalbalan. And then to take all necessary precautions to avoid detection by others of the facts concerning the protection provided him under this act. So, ibig sabihin, tawag dyan, ito depende kung saan siya ililipat, ilalayo siya para maingatan, hindi po pwede niya kontrahin yun. Kung ilagay siya sa lata ng sardinas, he has no choice. Kung hindi talagang pagbigyan, mag-agree na lang doon. And to comply with the legal obligations and civil judgment against him, and then to cooperate with respect to all reasonable requests of officers and employees of the government who are providing protection under blah, blah, blah. Tapos meron pa to, yung, hindi ko nakuha yung kopya nun. Nako, wala. Meron doon yung dapat siya yung hindi siya yung pinaka least guilty. Yung ganon. So, kung sino rito, kung mapapalabas dito, na kung sino yung pinaka-guilty doon, kasi kinakailangan hindi si Martin Romualdez ang pinaka-guilty rito, hindi si Martin Romualdez ang pinaka-pangunahin. Hindi siya po pwedeng nasa pangunahing suspect, hindi siya po pwedeng nasa pangalawa.
Ang mga pangalawa dyan, yung mga salarin talaga na mayroong participation, yung mga nagsagawa. Oh, diba? Ng insertion. Tapos yung budget insertion na yon, nagka-leche-leche yung pera na trace na yung pera na nakuha nila doon sa illegal means of insertion, nako, nauwi sa ghost projects or sa substandard. Di ba? Tapos, alam ni Martin Romualdez kung sino yung gumawa nun. Ang problema, dahil siya ang House Speaker, gusto niyang manatili sa kanyang kapangyarihan, pinabayaan niya na lang. So, dahil pinababayaan niya, sige, todo bira sila, tira ng tira. Gawa ng kalokohan. So, ang pinaka-main talaga rito, yung mga gumawa, yung mga may actual na participation. Diba? From the insertion, pati ron sa, kagaya nung kay Chis Escudero, diba? Yung pinakita ko sa inyong video, na nagpasok ng 9 billion na insertion para sa kanyang kapatid na babae, kay Death. Diba? Tapos ang nakakuha ng mga proyekto sa lugar nila, yung kaibigan niya, si Lubiano, na nagbigay sa kanya ng 30 million during campaign period 2022. Hindi lang po yan isa, marami ang mga gumagawa ng ganyan. Tapos si Chis, meron pa siyang participation doon sa insertion. Diba? Kailangan kasi yung testimonya ni Martin ay makakapagpa-convict, makakapagdiin, makakapagpabigat ng buhay ng akusado. Yun. Okay? Posible na maging state witness siya rito. Pero depende yan. Kasi sabi nga nito, ni Babe Singson, hindi siya ang least guilty. Okay? Hindi siya ang least guilty. Alright? Yun nga yung sinasabi ko, yung mali ni Martin. Nagpabaya siya. Kasi in the first place, alam niya po kasi yan yung small committee. Yung small committee. Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, si Alan Cayetano ang House Speaker. In-adjourn niya ng napakaaga after ng second reading ng budget. In-adjourn niya. Ang ginawa, para sa budget ng 2021 yun in-adjourn niya yun. Ginawa niya ay bumuo siya ng small committee na originally 3 or 5 members lang. Since the time of Gloria Arroyo, Pinoy, Duterte, pagdating niya nung siya na yung House Speaker, nakuho 13 ang miyembro ng small committee. At ang pinuno, kung doon nagkakamali, si Speaker Martin Romualdez na dating majority floor leader, kaya tawag sa kanya Madjo. Tapos si Manix Dalipe. So silang dalawa ang namumuno sa small committee na yan. Alam ni Martin yung scam na nangyayari dyan. Kaya lang, again, kapag gusto mong manatili sa pwesto, diba sinasabi ko palagi, yung mga kongresista natin, wala kang maaasahang loyal dyan. Kung nasa ng magandang maingay na kalampag ng barya, doon ang lipat ng mga yan. Kapag merong isang leader na makapagsasabi na meron kang magandang mahihitang kinabukasan sa akin, kakalampag, papaldo yung bulsa mo, doon maglilipatan ng loyalty ang mga yan. Kaya nga tignan nyo senador yung tatay, asawa, kabit, anak, di ba? Hindi nagbabago yung posisyon, yun lang. O kung kongresista, doon lang talaga sila, paikot-ikot lang sila. Kasi po, mas malaki ang pera at hindi ganong nasisilip. Kaya talamak ang political dynasty sa Pilipinas. Di ba? Kaya ganyan. Medyo hirap siguro si Martin na i-stop sila kasi hindi na siya magiging House Speaker. Paano sa BBM kapag di na House Speaker? Alam nyo, if he really wanted to make a difference,
'Di ba? At kung inaasahan na si PBBM mapapahamak doon, kung sa simula't simula pa lang kasi, ginawa na nila yung tama, 'di ba? Nilabanan na nila yung corruption na ibinulgar ni Duterte noong 2020. Na hindi naman nagkaroon ng konkretong aksyon. Puro daw daldal lang, expose. Pero yung mga tropa hindi in-expose. 'Di ba? Kung yun lang tinutukan agad nila eh. Pinangako nga nung campaign yan, hindi pinangako yung benting bigas. Pinangako yung pagtutok diyan sa korupsyon. Naaalisin ang korupsyon. Tapos napabayaan ng 3 taon. 'Di ba? Sobrang tiwala kay Bonoan. Doon sa mga cabinet secretary, sa DBM secretary, na taga-release ng pera. Yun ang naging problema natin. Yun nga, Josephine eh. Inuna niya yung economy natin dahil pinagtitiwalaan niya yung mga alter egos niya. And apparently, this guys fucks up. Di ba? They fuck up. So, damay ang Pangulo rito. Kaya sabi ko, hindi man sila nakisali direkta, hindi man sila nakinabang dyan, maaabala sila rito because they are the leaders. And they are answerable. Diba? Kaya nga, to avoid that, abala, at yung pangamba na makulong, nako, dapat sa simula pa lang kasi. Diba? Trinabaho nyo na yan. Ano kung tanggalin ka nila sa pagiging speaker? At least wala kang problema. Diba? Hindi naman mapapahamak ng sa impeachment si PBBM if he's continuously doing right. Ang taong bayan, baback up yan. Diba? Bakit nyo ini-impeach yan? dahil sinasawata yung corruption nyo, dahil binidito niya yung mga insertions nyo, dahil hinihingi niya sa inyong tigilan nyo na yung small committee. I-public nyo na yung BICAM. Ganun pa man, yun pa rin po ang dapat gawin. Hindi porke kasabihan, madaling sabihin, mahirap gawin. Kung kurap ka, napakahirap talagang gawin yan. Ganun lang po yung counter dyan. Diba? Pangit po kasi yung sasakyan mo na lang sila, hayaan mo na sila. Diba? If these guys are corrupt, and you let them do that, corrupt ka na rin. Pag nagkaroon ngayon ng investigation, damay ka because you're on the top. Ikaw yung nasa taas nila. At yan ang aabutin ni Martin Romualdez. And there's a possibility, nakikita ko rito, pwede pa siyang makulong. Again, he is not the least guilty. Diba? Ngayon, eto. Tawag dito. Ang mga diskaya ay nagdeklara na ngayon na hindi na sila makikipag-cooperate sa ICI. Siyempre, sa DOJ, ganun, hindi na rin yan. Paano nga yan? Kasi inaano nila yung kanilang yung kanilang rights, ina-avail nila yon, yung against self-incrimination. Ang tanga, hindi nila naiisip, mapapahamak sila sa invoke nila na yan ng rights against self-incrimination. Hindi mo sasagutin yung akusasyon laban sa'yo? Wala pang kahit isang tao ang nailigtas ng pag-invoke ng karapatan na yan against self-incrimination. Hindi mo na pwede agad-agad. Ano ba kayo? Case build-up muna yan sa ombudsman. Yan sa DOJ, sa ombudsman. Ang pinaka-importante rito sa mga diskaya, magbalik ng pera. Magbalik ng nakaw. Kung gusto nilang maging state witness. Pero sa tingin ko, sabi ko nga po nung nakaraang content natin, hindi po pwedeng maging state witness. Yung gusto mangyari ni Marcoleta, palitawin na least guilty ang mga diskaya. Tapos ang pinakatutumbukin dito si PBBM at si Martin Romualdez. Yun ang direksyon nila eh. Apakabigat ng kailangan nilang patunayan. Kasi kinakailangan merong direktang partisipasyon. Diba? Meron talaga magpapakita na
Sila yung on top. Kumbaga, o sige, gawin mo ganito, o ganito. Napakadali naman kukuha ka ng kahit sino eh. Turuan mo, sabi mo, nag-deliver kami dyan. Doon na lang sa Aguado, sumabit na si Gutesa. Apektado ng credibility niya doon. O nga, yung imbok-imbok na yan eh. Diba? Pero again, possible siya ha. Maka-qualified siya rito. Si Speaker Martin. He's not the least guilty kasi wala pa naman ganong nakukuhang info sa kanya. Tinanong lang pala siya noong nakaraan, paano yung budget process ninyo? Paano piniprepare yung budget from NEP up to GAB? Wala pa talaga dun. Wala pa ron yung tanong na ano ang participation ni Zaldigo? Paano nakapag-insert sila ganito, sa ganyan-ganyan? Diba? Tapos sagutin mo itong accusation laban sa'yo. Diba? Tingin ko sinagot na yun. 100 yung yung affidavit. Hindi naman 1 pages yung mga yan. Kada isa dyan. Diba? Yeah, yun talaga yung target nila doon. Ito yung sinasabi ko eh. Dati pa. Pag pumutok ang isyong ito, sakit ng ulo yan. Diba? Posible naman. Posible naman. Kasi hindi naman niya pinirmahan para nakawin po eh. Hindi yun. He has to sign the budget, the GAB, yung General Appropriations Bill, para yung mga programa ng gobyerno umusad. Wala namang nakasulat. Ito po yan eh. Walang nakasulat doon sa panukalang budget na itong bilyon na to gagamitin sa pagnanakaw, gagamitin pambili ng sasakyan ng Diskaya. Hindi naman nakalagay ron na itong milyones na ito ipangsusugal ni Bryce Hernandez. Wala pong ganon na pinirmahan ng Pangulo. So, lahat po patago. Ngayon, pagbaba ng budget, yung mga tao na mayroong evil intention, sila ngayon yung magiging primary dyan. Di ba, attorney? Naripas? Ganon yung mangyayari dito. Sa presidente kasi, kailangan niyang pirmahan yan eh. O kung magre-reenacted budget tayo, diba? Pag nag-reenacted budget tayo, yung bago, for example, ganito, for this year, meron tayong pinatatayong malaking tulay na magkukonekta ng 3 bayan. So, ang nagkakahalaga yan ng 1 bilyon. Yan tulay na yan. 3 bayan ang ikokonekta kasi 3 isla yun. Papapabilis yung daloy ng ekonomiya. Diba? Yung sistema ng edukasyon ng mga estudyante, yung mga teachers, malaking bagay. Ang problema ngayon, ito. Nag-reenacted budget. Doon sa budget na yun, na na-reenacted from the last year, wala yung proyektong yun. Hindi po magagawa yun. Hindi po matutuloy yun. Di sayang. Di ba? Sa mindset ng Pangulo, pirmahan ko to. Kaya nga ginawa nila dun eh. Nilagay nila FLR for later release. Kasi pinagdududahan nila yun. Diba? Magkakaibang project, iba-iba lugar, iba-ibang sukat ng mga tulay, ng mga ilog. Iisa ang presyo, 150 million. Kahit na hinala yun, napuna na ng Pangulo yun. May dahilan kasi kung ba't kinakailangan niyang pumirma sa GAB. Pero hindi po kinakailangan na pagnakawan yan ng mga politiko natin. Di ba? So ang pananagutin dito kung sino yung merong masamang intensyon sa pera ng taong bayan. Sa Pangulo, ang parusa sa kanya, dahil hindi ka naging mahigpit, sakit ng ulo, paghihinalaan ka ng taong bayan, dahil dyan sa pinabayaan mo sila dahil sa sobrang tiwala. Kay Martin Romualdez, ang tendency, pwede ka pang makulong dahil hindi biro yung accusations against him. Nako.
naisip ko, mas magandang ibalik sa penal code natin ang parusang kamatayan. I totally agree. Idagdag yung mga yung corruption. Diba? Na dapat 10 milyon pa lamang o 5 milyon pa lamang ang nanakaw, pwede nang bitayin. Diba? Dito madami tayong malilinis sa mga tuwaling politiko. Ang problema, ayaw ng mga politiko natin gawin yan. Bakit sila rin kasi ay bulok? Oh. Kaya ayaw nila na gawin yan. If I'm the president, sus pariusip. Gagawin ko ano yan, isi-certify ko yan. Yung panukalang batas ni Bato de la Rosa, isi-certify ko as urgent yan. Kahit na mag-iyakan na yung Amnesty International dyan kung sino-sino. Gagawin ko yan. Bakit? I-rebat nyo muna to. Sabihin ko, bigyan nyo ako ng bansang may parusang ganito na napakataas ng crime rate. At yung corruption nila ay sobrang rampant. Ganun lang yun. Diba? Sino kayo mga foreigners kayo na manghihimasok sa amin? Kung hindi corrupt yung lugar nyo, di congratulations, corrupt lugar namin, we have to deal with it. Diba? Napakalala. We have to deal with it harshly. Ganun lang yun An eye for an eye, a tooth for a tooth. Alright? Wala pang kaso sa mga diskaya. Ang kaisa-isang kaso pa lamang nila, totoong kaso, na naisampa yung tax evasion. Mali po kayo.